Alright, magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pong serye na ginagawa natin sa ating pong Sunday School. At nag-aaral natin yung What is the Mark of a Healthy Church Member na sinulat ni Tabiti Anyabuile. At gaya na nabanggit ko sa inyo last week, we are now on the 10th chapter of this little book. Ito po actually ay isang maliit lamang na aklat na po pwede niyong i-download at makakuha kayo ng PDF. At doon po sa kanyang aklat, ang ika-10 kabanata ay nakatitled na Prayer Warrior. But gaya na pinaliwanag ko sa inyo, instead na gamitin natin yung Prayer Warrior, ay mas ginamit natin at mas binigyan natin ng pamagat na devoted to prayer. At napag-aralan natin last time na ano po mga kapatid, ang dahilan kung bakit natin ginamit yung salitang devoted to prayer ay sapagkat naging napakataas ng pagpapahalaga ng mga sinaunang iglesia, ng mga sinaunang mananampalataya sa pananalangin. Kaya yung kanilang ginagawang pananalangin ay masabi natin na naging devotion o naging devoted sila. Makikita natin ito sa Acts chapter 1, verse 14, Acts 2:42, Acts 6:4, Romans 12:12, Colossians 4:2, that they devote themselves to prayer. Kung sinabi nating devoted or debosyon, ito ay isang taimtim na pagkapakita ng pagmamahal, katapatan, at pagsusumikap, lalong-lalo na sa panalangin. Kaya yung prayer meeting, nakita natin, napag-aralan natin, is not just a prayer meeting, but it is a gathering of the church in where members should attend. Yung mga miyembro na nagpapahalaga sa pananalangin ay dapat tinitingnan ang pananalangin ng sama-sama bilang isang napakahalagang pagtitipon. Hindi lamang tayo nananalangin personal na nagkakaroon ng debosyon sa ating mga personal na pananalangin, kundi merong itinalaga ang Panginoon na pagtitipon na kung saan ay nagsasama-sama ang kanyang iglesia para manalangin. Napag-aralan din natin last week yung nagpapatuloy na tungkulin ng panalangin, lalong-lalo na sa mga iglesia na una, huwag tayong manlulumo o manghihina sa pananalangin. Bagamat minsan yung mga panalangin natin ay parang walang kapangyarihan, di ba? Minsan parang hindi gumagana, parang walang sagot, pero hindi tayo dapat manlulumo. Sabi nga din, tinalalahanan tayo na dapat huwag tayong magkaroon ng flat mentality. Ano ibig sabihin nun? Reserve mentality ng kaya ng isang sasakyan. Huwag nating isipin ng panalangin, kailangan lamang kapag may mga pangangailangan. Gaya ng isang reserve tire, kailangan mo lang siya kapag napaplat ka. Ganun minsan kasi ang kaisipan ng marami, kailangan ko lang manalangin kapag may problema, may mga mabibigat na suliranin, pero hindi pala dapat ganun. Kailangan maging matibay tayo sa pananalangin. Maging alerto at mapagsuri sa ating sarili. Mapagbantay. Yung lagi nagamit ng Biblia, tayo ay maging mapagbantay sa ating pananalangin. At tingnan natin yung dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin. Maybe because of the sins or maybe because meron tayong mga wrong motives. And we should not only ask, but we should always thank the Lord. Sabi nga natin, maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat kaysa ireklamo sa Diyos. Kaya hindi dapat nawawala ang pagpapasalamat sa panalangin. And also, we have studied yung relationship ng gospel sa prayer. Napakahalaga talaga ng pananalangin sa pagtatagumpay ng isang gawain, lalong-lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga kaninang umaga, pinaalala ko sa ating presider na isa sa pinaka-importante yung pananalangin sa mga nangangaral. Panalangin natin yung Ebanghelyo ay matapat na may pangaral ng mga mangangaral. At pinag-aralan natin ito na panalangin natin na buksan yung opportunity na makapangaral at syempre maging matapat ang mangangaral. So ngayon, pag-uusapan natin on the second part, ang ilang mga bagay pa na may kinalaman sa pananalangin. So if you have your Bible, open with me in John chapter 15 verse 7. John chapter 15 verse 7. Sa ating pong mga Biblia, John chapter 15 verse 7, let me read. Sabi po ng John 15:7, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo.
So in this particular text na ating binasa, makikita nyo dito mga kapatid na may malaking kaugnayan ang pananalangin o paghingi sa Diyos sa pananatili natin sa salita ng Diyos. Bakit? Bakit ba mahalaga yung pananalangin na gamit ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos o ang Biblia ang basihan kung ano at paano tayo dapat manalangin. Siguro marami sa atin, lumaki na tayo na nananalangin. Kasi lumaki naman tayo sa isang religion na tayo ay tinuturuan na manalangin. Bagamat ang karamihan sa mga panalangin natin ay panalangin paulit-ulit, Ama namin, pagsisisi, ano pa yung mga panalangin natin, Aba Ginoong Maria, mga panalangin na itinuro sa atin ng mga bata tayo. Marami sa atin nananalangin ng ganitong uri ng panalangin. Pero meron palang tamang paraan ng pananalangin. At ang tamang paraan ng pananalangin na ito, pananalangin na nakabase sa salita ng Diyos. Ang pananatili sa salita ng Diyos ay magdadala sa atin sa panalangin ayon sa salita ng Diyos. So kapag nalalaman natin ang salita ng Diyos, hindi tayo malilihis sa mga bagay na ating idadalangin at natututo tayong manalangin ayon sa kanyang layunin at sa kanyang karunungan. Ang panalangin, ito tandaan ninyo, ay hindi paghingi ng gusto natin, ito'y pakikipag-ugnayan sa Diyos ayon sa kanyang kalooban. Tanong mga kapatid, paano kayo nananalangin? Ano ang laman ng inyong mga panalangin? Paano ninyo sinisimulan at paano nyo tinatapos? Ano yung nilalaman ng bawat panalangin natin? Ngayong umaga, makikita ninyo na ang isang malaman at isang epektibo at makabuluhang panalangin ay ang panalangin nakaayon sa salita ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 14, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, at kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. So, ang panalangin na dinidinig ng Panginoon ay ang panalangin na ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ang tanong nga ito, paano ba tayo nanalangin? Kapatid, ang pinaka-epektibong panalangin ay ang pananalangin ng Biblia. Have you heard the word pray the Bible? Last time, may nagtanong sa atin, Pastor, pwede ba tayong manalangin ng the Lord's Prayer? And I answer, yes. You may pray the Lord's Prayer because that is one way of praying the Bible. But, hindi ito yung panalangin na paulit-ulit na every time na magpipray ka, ang pinagpipray natin ay yung the Lord's Prayer. What do we mean by the word pray the Bible? Ang ibig sabihin nito, ito ay ang panalangin na ginagamit mo mismo ang mga salita sa Biblia. For example, gaya ni David, ikaw ay isang taong nagkasala at pwede mong maging salita ang mga salita ni David. Habang nananalangin ka, pwede mong sabihin, O Lord, restore unto me the joy of my salvation. Sa panahon na ikaw ay nangihina, pwede mong sabihin, O Lord, you are my rock, you are my fortress. Sa panahon na ikaw ay natatakot, you are the God, ikaw yung Diyos ng katapangan, ikaw ang Diyos na nag-iingat, ikaw ang Diyos na nagbabantay. Ang ibig sabihin, ang pananalangin ng Biblia o praying the Bible is praying gamit mismo yung mga salita ng Diyos. Nasa panahon ka ng panganib at i-recite mo yung The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me in the path of righteousness. So ang ibig sabihin, when you pray the Bible, you are praying the very words of the Bible. Have you ever tried to pray like that? Diba, minsan ang naituro sa atin, ang pag-pray is praying kung ano yung laman ng isip mo o kung ano yung laman ng puso mo. That is tama naman. Okay?
Pero kapatid, ang isang mas epektibo at mas nakalulugod na panalangin sa Panginoon, yung nananalangin ka na ayon sa kanyang kalooban. At magiging ayon sa kanyang kalooban ng paraan ng ating pananalangin kapag tayo nananalangin ng ayon sa salita ng Diyos. Ginagamit mo mismo ang salita ng banal na kasulatan bilang gabay o mismong panalangin sa Diyos. Kaya ang Biblia hindi lamang binabasa, kundi kinakausap ang Diyos sa magitan ng salita ng Biblia. Ito ay ang pananalangin na siguradong nakaugat at nakaayon sa kalooban ng Diyos. So ito pala yung napakaganda. Magpakalalim tayo sa salita ng Diyos upang maging tama at malaman ang mga dapat na at malaman ang mga dapat nating ipanalangin. So when we pray the Bible, when we pray the scripture, when we use the scripture in our prayer, mas magiging malaman, mas magiging malawak, mas magiging makabuluhan ang bawat panalangin natin. Hindi lamang yung lagi kang humihingi ng mga bagay na pampersonal mo, kundi mas magiging malawak at mas magiging biblikal ang paraan ng iyong pananalangin. For example, okay, makikita natin ngayon mula sa banal na kasulatan, ano yung oras ng pananalangin? Sa banal na kasulatan, nalaman natin na nagbigay ito ng maliwanag na oras kung kailan tayo dapat manalangin. Luke chapter 18 verse 1, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin tayong lagi. No, ang ibig sabihin naman ho nito, hindi yung mula umaga hanggang hapon, wala ka nang ginagawa kundi mag-pray. Wala ka nang ibang magagawa. Ano, pang ibig sabihin nito, na pray without ceasing, yung manalangin kayo ng walang patitis, maaari kayong manalangin anumang oras, anumang panahon sa buong maghapon. Pinapakita lang dito yung pagiging accessible ng pananalangin natin. Sinabi ng Luke chapter 18 verse 11, manalangin araw-araw. Awit 5 verse 3, manalangin sa umaga, manalangin sa tanghali, at manalangin araw at gabi. So ang ibig sabihin lamang, ang pananalangin ay isang gawaing pwede natin gawin anumang oras at anumang panahon sa bawat araw. Pero alam natin na may mga religion na ang panalangin ay naging isang seremonya. Sa maraming relihiyon sa mundo, ang panalangin ay naging tila isang ritual o formal na seremonya na kailangan gawin sa mga tiyak na oras, lugar o posisyon ng katawan. Bibigay ako sa inyo ng dalawang halimbawa na malapit sa Biblia na ginagawa nila. For example, ang Islam o yung Muslim. Ang Muslim ay merong 5 itinakdang oras ng pananalangin araw-araw. Tinatawag nila itong salah. Meron silang, ito hindi ko alam kung paano basahin. Pajar? Hindi ko na-research kung paano ang, baka may marunong bumasa sa inyo ng Islam. Pahir? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Wala kasing bawals eh. So, yun lang kung anong araw yan. Bago sumikat ng araw, dahur, sorry po kung mali ang aking pronunciation, tanghali po yan, meron sila sa hapon, meron silang paglubog sa araw ng gabi. Ito madali, Isha, sa gabi. So, ang Islam, makikita ninyo, meron talaga silang daily prayer na kailangan nilang pumunta sa templo. Kaya makikita nyo yung mga Muslim, talagang very devoted sila sa kanilang prayer. At hindi lang basta prayer. Ito po ay ginagawa nila na nakaharap sa Mecca, may ritual ng paghuhugas, ginagawa ng payukod, paluhod, nakaharap sa sahig at ginagawa sa moske. So makikita nyo naman kung paano sila sumamba, yung mga Muslim. Now, bukod sa Muslim, meron din pong isang religion, of course, this is the Judaism, na meron din silang mga tinakdang oras ng pananalangin. Meron silang umaga, hapon, at saka gabi. So makikita po ninyo sa panahon ni Daniel, kung nyo naalaala, ito yung dahilan kung bakit si Daniel ay naipatapon sa yungib ng mga leon because nagkaroon ng kautusan si Haring Belshazzar, si Haring Darius na walang sasamba sa ibang Diyos, walang tatawag sa ibang Diyos sa loob ng 30 buwan, at ng 30 araw.
Wala ako 30 araw at ang sino mang sasamba dito ay tatapos sa yungib ng leon. So dahil nga si Daniel ay isang Hudyo, ang ginagawa niya ay nananalangin siya na nakaharap sa Jerusalem 3 beses isang araw. At hindi ito pabulong, kundi ito ay talagang nagsasalita na naging dahilan para makita ng mga satrapa na kalaban niya para siya ay maipatapon sa yungib ng leon. At hindi lang ito, napag-aralan din natin sa aklat ng Acts chapter 3 na sina Peter and John ay nagtutungo sa templo ng ikasyam na oras, that is 3:00 ng hapon, at anong dahilan? Para manalangin. So ang mga Jews ay devoted doon sa 3 oras ng pananalangin sa umaga, tanghali at hapon. Ginagawa ito malimit sa sinagog o sa bahay at gumagamit sila ng panalangin mula sa aklat na tinatawag na Sidur. At sa ilang pagkakataon, kinakailangan nila ng mga head covering o yung kipa at sa tali sa braso na tefillin para sa mga lalaki. Yung tefillin para yung isang aklat na maliit, tapos may laman yun na scripture, tapos itinatali yan dito ng mga Muslim. Okay. So yun po ay ginagawa nila kapag sila ay nananalangin. So, kapag tingnan po natin ang kultura na ito ng Islam, ng Judaism, nakikita talaga dito yung parang devotedness nila sa prayer. Talagang they will try and make sure that they will not miss yung panahon ng pananalangin doon sa appointed time. Pero ang tanong, sa mga Kristiyano ba, sa ating panahon ngayon, ay kailangan na nating mag-set ng ganitong mga oras? Na gaya ng Islam na merong 5 oras, 5 oras sa isang araw, o ng Judaism na 3 beses sa loob ng isang araw. Ang sagot natin ay ito. Dahil sa Panginoong Yesus, ang utos ng manalangin ay wala ng restriksyon o limitasyon sa oras at lugar. Ang linya patungo sa Diyos ay naging bukas anumang oras. So tulad ng isang bata na malayang nakakalapit sa kanyang magulang, tayo ay malayang nakalalapit sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni Kristo. John chapter 4 verse 24, si Kristo ang naging katuparan ng mga kautusan at siya nagsabi doon sa babaeng Samaritana na hindi na sila sasamba sa Jerusalem, kundi ang hinahanap ng Diyos ay ang sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. In John chapter 1 verse 12, naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At sa 1 John chapter 2 verse 5, there's only one mediator between God and man, and that is the man Christ Jesus. So sinasabi sa atin, because of Christ, we now have direct access to God. And because of Christ, we can pray any time. We are no longer restricted na kailangan manalangin ka sa umaga, manalangin ka sa tanghali at sa hapon sa ganitong oras. Ang ibig sabihin lamang po nito, ang mga mananampalataya ay pwedeng manalangin sa anumang oras na iyong naising manalangin. At bakit din tayo pwedeng manalangin na kahit anong oras? Dahil ang Diyos ay hindi natutulog o namamahinga. Yan ang sinasabi ng awit 121 verse 4. Kaya ang sagot sa kanta ni Gary B, kung natutulog ba ang Diyos, ang sagot, hindi. Hindi nga siya natutulog, hindi din po siya naiidlip. Hindi siya inaantok. Kaya po, hindi katulad ng tao na may oras ng pahinga o abala sa ibang bagay, ang Diyos ay laging handang makinig sa ating mga panalangin anumang oras. Now, not like man, na meron tayong mga oras na iniintay, huwag ko muna kausapin yan, namamahinga yan. For example, madaling araw, hindi ka pwede mong kausapin, tulog pa yan. O pagkakain ng tanghali, huwag mo munang kausapin yan, break time, noon break. Diba? 3:00, holy hour yan. Diba? So, ang Panginoon sa larangan ng pananalangin ay isang open line. Walang anumang oras na hindi tayo pwedeng dumulog sa Panginoon sa panalangin. Hindi natin kailangan mag-intay ng tamang schedule o maghanap ng tamang lugar upang makipag-usap sa ating Ama. At hindi na rin natin kailangan humarap sa Jerusalem, lalo hindi natin alam kung paano yung compass. Hindi ko alam kung nasaan ang Jerusalem sa mapa. Kasi ganun ang ginagawa nila. They try to look sa compass. Nasaan ang Jerusalem, doon ka nakaharap kapag nananalangin. Yung mga Jewish hanggang ngayon po, yan ay kanilang ginagawa. They pray facing Jerusalem.
So, tandaan natin mga kapatid, ang pananalangin ay hindi lamang isang gawaing pangrelihiyon, ito isang gawain ng pakikipagrelasyon. Ang panalangin ay ang panalangin ay higit pa sa isang obligasyon, ito ay pagkapahayag ng isang buhay na ugnayan sa Diyos na ating Ama sa langit. Sabi ni Charles Spurgeon, ang halaga ng tuloy-tuloy na pananalangin ay hindi matatawaran. Binabago nito ang lahat. Kaya yung tuloy-tuloy, yung palagiang pananalangin ay isang gawaing dapat ay pinagsisikapan natin bilang mga mananampalataya. Kaya ang hamon sa atin, ang panalangin ay turing nating hindi lamang bilang gawaing pangrelihiyon, kundi bilang gawain ng pagmamahal at pakikipagrelasyon sa Diyos. Gamitin natin ang pribilehiyong makalapit sa Kanya anumang oras. So, tanong ko lang sa inyo mga kapatid, may schedule ba kayo ng prayer? O kung kailan lamang kayo manalangin? Sana wag lang yung 3 times a day na tuwing umaga, agahan, tanghalian, hapunan. Una, there's nothing wrong if you have a schedule of prayer. Napag-aralan natin last time yung 3 o'clock habit. Akala natin ito ay nagmula lamang sa Roman Catholic belief. So napag-aralan natin ito pala ay napag-aralan natin ito ay nagmula sa Roman Catholic belief. Hindi ito galing doon sa Biblia. Ito ay kanilang sinunod lamang sa isang madre na inakala niya na kinausap siya ng Diyos at nagsabi, alas 3 ng hapon kayo mananalangin. Pero kung kayo po ay meron schedule ng panalangin, definite time, alas 5 ng umaga, alas 4 ng umaga, alas 8 ng umaga, there's nothing wrong with that. Basta ang mahalaga sa loob ng isang araw, hindi tayo tumitigil sa pananalangin at dapat hindi natatapos ang araw ng walang panalangin. Lagi niyong tatandaan, ang buhay na walang panalangin ay walang buhay. Dapat lagi tayong naglalaan ng oras sa panalangin. Sabi nga ni John Piper, doon sa isang aklat na binasa ko habang nag-aaral ako dito, mas marami kang magagawa sa 5 segundong pananalangin kaysa 500 oras ng pagtatrabaho. Sabihin, God will move and God will make many things kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya. Kaya yung sinasabi nating, I have so many things to do, so that's why I cannot pray baliktad. You have so many things to do, that's why you need more time in prayer. Now, kung hindi na tayo bounded ng oras, ang ibig sabihin ay hindi tayo restricted sa oras, ganun din, we are no longer restricted sa lugar. Sa lumang tipan, ang mga tao ng Diyos ay may tinalagang lugar ng pananalanginan, which is concentrated ito sa temple or sa tabernacle. Bagamat maaari tayong manalangin, bagamat maaaring manalangin ng isang tao kahit saan, subalit ang pinakamainam na lugar, lalo na sa lumang tipan, para manalangin at sumamba ay sa lugar kung saan nandun ang presensya ng Diyos. At ang presensya ng Diyos ay nasa tabernakulo, doon sa kabanal-banalang dako ng templo. Meron yung tinatawag na the Ark of the Covenant at naniniwala ang mga tao sa lumang tipan that the presence of God ay nasa lugar na yon. That's why, if you want to pray in the presence of God, Coram Deo, ay dapat nandun ka sa templo during the Old Testament time. Ito kasi yung sentro ng presensya ng Diyos, kaya dito itinuturo lahat ang pananalangin. But again, sa pagdating ng Panginoong Kristo, ang lugar ng panalanginan ay maaari na sa lahat ng dako. At ang turning point, ito yung sinabi ng Panginoon again in John chapter 4, 21 to 24, kung saan sinabi ng Panginoong Jesus sa babaeng Samaritana na ang pagsamba at panalangin ay hindi na nakatali sa lugar o sa pisikal na lugar. Ang Panginoong Jesus ang ganap na katuparan ng templo. Siya ang Diyos na nasa gitna ng mga tao. At sa Kanya, ang presensya ng Diyos ay hindi na nakatali sa isang gusali. Dahil dito, ang panalangin ngayon ay hindi na limitado sa isang lugar. Kaya ang Biblia ay nagturo na pwede kang manalangin saan? Sa iyong silid. You can go to our church building to pray, but sinabi din sa banal na kasulatan that you can pray
anywhere. Sa lahat ng dako. Kaya kahit saan, kahit anong oras, ang isang mananampalataya ay may direksyong ugnayan. We have a direct line sa Diyos sa mamagitan ni Jesucristo. Sabi ng Hebrews 10, we have our high priest, which is the Lord Jesus Christ. In 1 Corinthians chapter 3 verse 1, ang banal na spirito ay nananahan na sa mga mananampalataya. Ang katawan na natin ay ang naging tahanan ng Diyos, kaya maaari na tayong manalangin saan man at anumang oras. Hindi na natin kailangan ng espesyal na lugar para makipag-usap sa Diyos. Ang ating buhay na ang templo ng Diyos kung saan siya tumitira. Ang Diyos ay hindi nananahan sa templo na gawa ng tao, kundi sa puso ng mga taong taos-pusong nanalangin at sila'y pwedeng manalangin saan man sila naroon. So ito yung transition na nangyari. Makikita nyo, ito yung pribilehyo natin ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan na hindi naranasan ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan. We are very much privileged na kahit saang lugar, kahit anong oras ay pwede tayong dumako sa Panginoon sa panalangin. Sa mga mananampalataya, ang lugar ng panalanginan ay hindi na isang issue. Ang kailangan, ang mananampalataya ay palaging may lugar sa ang panalangin ay palaging may lugar sa ating buhay. So, hindi na issue yung lugar. Dapat meron kang lugar sa iyong buhay para manalangin. Ang panalangin ay hindi tungkol sa kung nasaan ka, kundi tungkol sa kung sino ang kasama mo. At yun ay ang Diyos. Ang tunay na panalangin ay hindi nakatali sa isang lugar. Ito ay ang Espiritu na umaabot sa Diyos kahit saan at kahit kailan. Kaya ang hamon sa atin mga kapatid, dahil hindi na tayo limitado sa lugar ng panalangin, manalangin tayo sa lahat ng dako. Manalangin ka kapag sakay ka ng eroplano at nasa taas ka ng himpapawid. Manalangin ka kapag ikaw ay sakay ng barko at nasa ibabaw ng tubig. Manalangin ka kahit na ikaw nasa ilalim ng lupa kapag naghuhukay ka ng balon. O ikaw ay nasa ilalim ng tubig kapag ikaw ay nag-scuba diving. Kahit saang lugar, kahit saang dako, walang puputol sa linya natin sa Diyos. Now, kapag tayo ay merong cellphone, there are times na talagang walang out of coverage area. Hindi tayo kayang makontak at hindi tayo makatawag, but never in line ng ating Panginoon. The line of our Lord is always open and we can always call unto Him whenever and whatever time we will pray. Now, binanggit sa inyo kanina, importante na kapag tayo nanalangin, we pray the Bible. Anong ibig sabihin nito? Kailangan alam mo ano yung nilalaman ng Biblia para mas maging mabunga. So alam mo na ngayon ano yung oras, alam mo na kung ano yung lugar, ngayon ano yung dapat na laman ng ating mga panalangin. So ang banal na kasulatan ay nagbigay sa atin ng mga taong dapat nating ipanalangin. Mga kapatid, kamusta ba yung prayer ninyo? Sino po ang mga ipinapanalangin ninyo? Siya? At siya lang ba? At wala nang iba? Baka kasi siya lang ang laman ng isip at puso mo. Now, sa Biblia, makikita natin na napakaraming tao na pwedeng maging laman ng panalangin mo. Una, ang mga manggagawa ng Ebanghelyo. Lahat ng mga nangangaral ng Ebanghelyo, mga missionaries, mga pastor na ginagamit ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo, ipanalangin natin sila. Ipanalangin natin, gaya ng ating napag-aralan last week, na magbukas ang Panginoon ng opportunity sa mga lugar, magbukas ang Panginoon ng puso ng mga tao, ipanalangin natin ang mga nangaral ng Ebanghelyo, yung mangaral ng may buong katapatan. So much better if you know somebody that you can pray for. May mga kilala ba kayong mga missionary? May mga kilala ba kayong mga pastor ng ibang iglesia? Now is the time to remember them in your prayers. Those who preach the gospel must be included in our prayer list.
Not only them, but also, pangalawa, ang mga pastor ng iglesia. Most especially, yung pastor ninyo. Isang napakahalagang bagay at isang kahit pangangailangan ng mga pastor ng kanilang mga iglesia ay ipanalangin ng mga miyembro. As the pastor pray for the sheep must pray for their pastor. Panalangin ninyo yung kalakasan, yung katapatan, yung kabanalan, yung karunungan. Maraming mga bagay tayong pwedeng ipanalangin. And Apostle Paul, in so many verses, I have given the verses in your handout, na si Apostle Paul ay laging humihingi ng panalangin sa mga mananampalataya. So isa sa mga tungkulin is ipanalangin ng pastor. Kayo ba pinagpipray niyo ang inyong pastor? You must do it. Kasi isang spiritual na pakikipagbaka ang ginagawa ng pastor. Kaya dapat kung merong mga tao na pinapanalangin, isa sa hindi nawawala sa panalangin nyo ay ang inyong pastor, sapagkat ito isang tungkuling dapat ginagawa ng bawat miyembro. Pangatlo, ang mga mananampalataya at kapatiran. This is something that I always ask during my PCC. Do you pray for your brothers and sisters in SRBC? And the only way for you to do that is if you know the person. Ito sometimes when we pray in general. Opo, Pastor, pinagpipray ko po yung mga member. Ang prayer ko po, Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng member ng SRBC. Very general. No, hindi dapat ganon. You must pray individually. Huwag din yung by section, Panginoon, pinagpipray ko lahat ng senior, lahat ng young people, lahat ng married. No. Pray them one by one. Kaya niyong gawin? At nagagawa ninyo? Kasi mas magiging mabunga ang panalangin mo kung naipapanalangin mo ang bawat miyembro. Panginoon, inaalaala ko po itong kapatid na ganito, si nanay ganito, si brother ganito, si sister ganito. Kaya nga meron tayong prayer time during the prayer meeting. Now, I'm teaching this to my children into our family devotion. We have scheduled, kaya po, biyaya po ng Panginoon sa loob ng isang linggo na ipapanalangin po namin lahat ng miyembro, wala hong naiiwang kahit isa. We know you name one by one. Kasi po, pinag-pray namin kayo by area. Pag Monday, pamilya namin. Pag Tuesday, yung taga Santa Maria, taga San Pedro, taga San Francisco. Pag Wednesday, yung mga taga mula sa Printer Boys hanggang kina Brother JB. Pag Thursday, hanggang Palantad. Tapos pag Thursday po, yung lahat ng taga Malayo. Tapos pinagpipray namin yung mga bisita. Pinagpipray namin yung ministry. Ibig sabihin, pinagpipray namin kayo. Kaya kilala ho namin ang lahat ng pangalan ninyo. Kayo po, pinagpipray niyo ang inyong kapatid. Kung hindi pa, simulan nyo na. Kasi ang biblical, ang praying the Bible is praying according to the Word of God. And one of the prayers na dapat natin pinapanalangin, yung mga kapatiran natin. Kaya hindi ho kayo magiging paulit-ulit sa ginagawa niyong panalangin araw-araw. Kasi araw-araw, pwede kayong manalangin sa iba't ibang kapatid. Kaya mamaya may mga practical application tayo dito. Manalangin kayo sa mga nangihinang kapatid. Ipanalangin natin. May mga members tayo dito, ilang members tayo dito, na ilang linggo na natin hindi nakikita. Do you pray for them? Do you remember them in your prayer? Yung mga kapatid natin na ilang linggo mo nang hindi nakakamayan, naalala mo ba sila sa panalangin? God works. Yung hindi kayang puntahan, kayang kilusin ng Panginoon. As a member, we have responsibility to pray for one another, especially yung mga nanghihina nating kapatid. In Acts chapter 6, verse 2. Yung ibang iglesia, in Colossians chapter 1, Romans chapter 1, 2 Thessalonians chapter 1, si Apostle Paul, nagtuturo siya na ipanalangin natin yung ibang churches. Kaya nga po ito, practical application ito sa mga presider. Presider, every Sunday you must contact at least one church and ask for their prayer request. So we can pray for them. Sa GC po namin, sa ARBC, we have prayer requests. And I was challenged by this kasi there are some members of other churches na lagi nagchat-chat sa akin, Pastor,
what is your prayer request and the church prayer request so we can pray for your church. Gagawin din po natin yan. So, presider, you need to, at least before kayo mag-preside, kami po ay mayroong prayer request, i-chat nyo yung isang member or pastor of the church and itanong nyo kung ano yung prayer request at yun yung ating ipapanalangin dun sa other church concern. So, kay na Pastor Ramen, kay Pastor Noel, marami tayong mga kaibigan, mga churches, not only Reformed, kahit po yung mga reforming mga churches natin, you contact and you ask for the prayer request of their church. In that way, we can fulfill praying the Bible kasi pag-pray natin yung ibang mga iglesia. Okay po? Pag-pray natin yung pamahalaan at ang mga nanunungkulan. Kaya nga po dapat ipanapanalangin natin yung mga bagong halal, yung ating gobyerno, pwede tayong mag-set. Dati ginagawa natin to, ibalik natin to. Dati nagsiset tayo, this week, pag-pray natin, mula presidente hanggang senado. Now, hindi man natin siguro maisa-isa yung 24, lalo na pag ang mananalangin ng kongresista, mahigit 200 yata yung kongresista, pagbilang pa lang ng pangalan, hindi na natin alam. But at least we can pray for the government. Our local government, now, we don't only pray, ang panalangin natin sa kanila, maging faithful sila sa kanilang tungkulin, magkaroon ng katarungan, magkaroon ng kaayusan. But of course, sabi nga ng ni Apostle Paul dito sa 1 Timothy, is ipanalangin natin yung kanilang kaligtasan. Kaya nga ng prayer natin every morning ng Sunday is may the Lord use us for the gospel sa mga nasa pwesto ng gobyerno. Also, remember those who are sick. If any among you sick, sabi doon ay tawagin ng mga elders of the church and pray. So, isa sa mga tungkulin natin is panalangin natin. If you heard anybody in the church that is sick, ipag-pray natin sila kasi tungkulin natin na ipanalangin ang mga may karamdaman. Katulad ngayon, meron tayong walang pamilya, wala ang mag-asawa ni Tricia at saka ni Ralph. Isang araw pa silang merong karamdaman. Remember them in your prayer. Hindi lang dapat dumadaan sa wall at sa ating group chat, kundi when you hear any member of the church in your prayer life, in our church prayer meeting, we ought to pray for them. Yung mga hindi pa mananampalataya, sabi ni Paul in Romans 10:1, my heart desire is for all Israel to be saved. So yung prayer natin sa mga hindi mananampalataya ay gawin natin. Panalangin natin na sila ay iligtas ng Panginoon. So maglagay ka ng listahan ng mga kamag-anak, kaibigan, kakilala mo na hindi pa mananampalataya and pray for them. Ang ating mga kaaway, sila'y mawala na. Hindi ganon. Anong prayer natin sa kanila? That the Lord will visit them, that they may found grace. Makilala nila, matagpuan nila ang biyaya ng Panginoon at sila ay iligtas ng ating Panginoon. And so many more things that we can find in the Bible na pwede nating ipanalangin. So, meaning to say, ibig sabihin, mga kapatid, napakaraming dapat ipanalangin para hindi tayo manalangin. There's so many things to pray that for us not to pray. Kaya pag sinabi niyo, Pastor, wala na akong maipanalangin, maaaring hindi ka lang nagbabasa ng Biblia, kaya hindi mo nalalaman ang mga pwede mong ipanalangin. Now you know that there are a lot of people, there are a lot of things na pwede natin ipanalangin, hindi magiging boring o walang laman ng iyong panalangin this time. Baka nga kulangin pa ang 1 oras, 2 oras sa pananalangin, sa dami ng pwede nating ipanalangin. So yung prayer natin minsan na 5 minutes, 10 minutes, baka madadagdagan na yan ng mas maraming oras. Dahil sa dami pala ng pwede nating ipanalangin. So, ang panalangin ay ang ito pala yung hamon muna sa atin, manalangin na may puso para sa iba at para sa kaharian ng Diyos. Ang panalangin ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa mga pagsubok, ang pinaka-epektibong gamot sa mga karamdaman at ang pinakamahalagang regalo sa isang taong mahal mo. Ipanalangin natin ang mga taong
Ito. Tatlong practical na aplikasyon. Apat pala. Una, simulan ng panalangin na hindi lamang Panginoon, tulungan mo ako. Kundi Panginoon, tulungan mo sila. Not only a prayer na concentrated sa iyo at sa pamilya mo, kundi panalangin na katuon sa ibang tao. Pangalawa, magtalaga ng oras bawat araw para manalangin para sa iba. Make some time and make a discipline para magawa ito. At habang mananalangin ka, para hindi mo makalimutan, gumawa ng listahan ng mga taong ipapanalangin. Nagawa niyo na po? Yung maglista kayo ng mga ipagpipray namin. Kilala niyo po ba lahat ng member? Isulat niyo nga mula sa... ito para mas madali. Kung alam niyo yung mga bahay-bahay, may malalaman ninyo mula kay Kuya Randy, paikot sa Santa Maria, tapos meron tayo ng San Pedro, meron tayo ng San Isidro, yan. Malalaman ninyo kung sino-sino ang mga nakatira na mga miyembro. At gumawa ng plano at mga ipapanalangin. So, yung prayer list nila. Kaya pag nagkakaroon tayo ng prayer time, yung ano yung prayer request nila na yung kanilang gusto ipanalangin, isulat ninyo o tandaan ninyo para may panalangin po ninyo sila. At ito, gawin ito ng personal, pampamilya, by group, and as a church. Siguro ito mga kapatid, isa doon sa mga binasa ko, I think kay John Piper, isa sa ginagawa talaga nila is they spend many time in prayer and prayer group. So, kaya nga po, di ba, meron tayong prayer meeting. Pero alam niyo maganda rin na meron kayong group of people gathering together in any specific day and time just to pray for the church and for one another. Halimbawa, 3 kayo or 4. Nagagawa nga natin magsama-sama para uminom ng kape. Magsama-sama din para manalangin. Hindi lang, bago uminom ng kape, manalangin muna. Bago gumawa ng ibang gantong grupo, mag-pray muna. Now, it doesn't need na kailangan lahat ng miyembro. Maaring by group kayo, o tayong 3, let's commit ourselves to pray every ganitong oras. Pwedeng online, pwedeng physical. O by ganito tayo, 30 minutes natin ipag-pray yung mga member. You do it personally, you do it in your family devotion, you do it as a group, and we do it as a church. Kaya tayo, we have already our church prayer meeting every Sunday. Mamaya, after ng ating lunch, we have our prayer time. We can pray sa ating schedule. We're going to have our prayer time by group ng evangelism. So yan, magandang opportunity to remember those members natin. So yan mga batid, ang ilang mga practical na hakbang para mas maging devoted tayo sa prayer. So by this, I believe that our prayer will be more effective. Our prayer will be more malaman. Maraming magagawa ang panalangin. Kaya sana ay manalangin tayo ng sama-sama. Any question, any comment, or any reaction?